Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Korte Suprema naglabas ng temporary restraining order laban sa COMELEC. Pag-imprenta ng mga balota, itinigil muna. Ilang mga kongresista nagbigay ng pahayag hinggil sa posibleng 2028 election bid ni VP Sara. Pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay, pasado na sa Senado. Paok isiniwalat ang posibilidad na lumipat ang operasyon ng mga pogo sa Visayas at Mindanao. Mga Pinoy na biktima ng wildfire sa LA, pumalo na sa halos 200. Red flag warning itinaas. PSC at Philippine Handball Federation pinag-usapan ang mga paghahanda para sa international event ng koponan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Itinigil na muna ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin sana para sa eleksyon. Ito ay matapos maghain ng Temporary Restraining Orders o TROs ang Korte Suprema laban sa mga desisyon ng COMELEC na idiskwalipika ang Certificates of Candidacy o COCs ng 5 kandidato para sa halalan. Bukod sa pagpapatigil ng pag-imprenta ng balota, iniuutos rin ang pagbabago sa database ng mga kandidato sa Election Management System, Automated Counting Machine at Consolidation and Canvassing System. Nangako naman ang COMELEC na susunod ito sa kautusan ng Korte Suprema na sinabing magsasagawa ng reprinting ng balota. Matatandaang noong nakaraang linggo lamang sinimula ng pag-imprenta ng mga balota. Samantala, ilang mga miyembro ng Kongreso ayon kay House Secretary General Reginald Velasco ang may planong maghain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara kung saan nais nilang makabuo ng 103 endorsers para makadaan ng reklamo sa fast-track na proseso. Narito ang ulat ni Princess Castro. Hindi bababa sa 103 miyembro o 1/3 na bilang ang kinakailangang mag-endorso ng napipintong ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para ito ay mapabilis diretso sa Senado. Kumbaga ito ang shortcut way kung saan ilang maproseso ang lalagpasan ng reklamo ayon kay House Secretary General Reginald Velasco nitong Martes. Matatandaan noong taong 2001, dumaan sa fast track ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Ito ang nais na mangyari o planong gawin ng ilang miyembro ng Kongreso mula sa majority at minority na nais bumuo ng 1/3 numbers of endorser. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco nitong Martes, may 12 miyembro na lumapit sa kanya at nagpapahintay hinggil sa planong paghahain ng ika-4 na IC laban kay VP Sara. Sinabi naman ni Velasco na maghihintay siya hanggang sa susunod na linggo. Nitong Martes din ay pinaliwanag ni Velasco ang panuntunan ng Kongreso, partikular ang tinatawag na fast track o mabilis na proseso ng impeachment complaint. The moment I received and verified this complaint, endorsed and signed by minimum of 103 House members, we can immediately transmit it to the Senate for action. What is this action? The Senate will have to create the impeachment court and approve through a resolution the rules that will govern the trial or the impeachment court until its conclusion. Sakaling may hain ang ika-4 na complaint sa pamamagitan ng fast track,
magiging on record na lamang ang naunang 3 IC na inihain. Samantala, sakaling hindi may hain ang ika-4 na complaint na may planong idaan sa fast track, maaring umabot ang normal na proseso pagkatapos ng halalan. Sa ilalim din kasi ng Committee on Justice, re-reviewin ang reklamo sa loob ng 60 araw bago ito may pasa sa Senado. At kung magtutuloy-tuloy ang pag-andar ng complaint, si Duterte ang kauna-unahang vice-presidente na mai-impeach sa Pilipinas. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Alinsunod sa naging kumpirmasyon ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang posibilidad na pagtakbo sa 2028 national elections, ilang kongresista ang nagbigay ng kanilang pahayag hinggil dito. Tunghayan muli ang ulat ni Princess Castro. Ilang mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil sa napipintong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ayon kay House Dangerous Drugs Panel at Surigao del Norte's 2nd District Representative Robert Ace Barbers, Of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na nagba-backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof. Kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. gayon din ang naging reaksyon ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega hinggil sa posibilidad na pagtakbo ng bise, gayon din ang naging komento ni Duterte sa backsliding umanong sitwasyon ng gobyerno. Yung sa backsliding parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po mamat naman po tayo. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Ang mga pahayag na ito ay batay sa kamakailang pagkumpirma ni Vice President Sara nitong kamakailan kung saan sinabi nitong seryoso niyang ikinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 polls. Ang sagot na ito naman ng bise ay mula sa tanong ng isang overseas Filipino worker sa Japan para sa isang private trip kung saan binisita rin niya ang ilan sa mga grupo ng OFWs sa naturang bansa. Dagdag pa rito, sinabi rin ni VP Sara na hindi niya matitiis ang backsliding o ang pagbagsak ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, wala pang pahayag si VP Sara kung ano ang posisyong kanyang nais na takbuhan sa 2028. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na layong palakasin ang industriya ng natural gas sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act No. 120, layo nitong isulong ang natural gas bilang mainam, epektibo at cost-effective na source ng enerhiya sa bansa. Layon din itong i-convert ang mga kasalukuyang fossil fuel-operated equipment and facilities para sa natural gas. Kumpiyansa naman ng pamahalaan na magiging daan ito para masiguro ang seguridad sa supply ng enerhiya sa bansa. Para sa lagay ng panahon, mas maraming lugar pa ang nakararanas ng pag-ulan at sama ng panahon ngayong araw dulot ng nagpapatuloy na easterlies at amihan sa ating bansa. Tulad ng easterlies, nasaklaw na rin ang mga lugar ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Soc-Sargen at natitirang bahagi ng bansa. Amihan naman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. 'Yan,
Susunod sa News Force. Paglalagay ng discount sa online purchase ng senior na istugunan ng Kongreso. SAICT nagbabala sa publiko ukol sa panganib na dala ng habal-habal. Pagpapalawig sa termino ng mga opisyal sa barangay, pasado na sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Health Secretary Teodoro Herbosa na walang aberya ang serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kabila ng zero subsidy nito sa gobyerno ngayong 2025. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng walang patid na serbisyo upang hindi ito makaapekto sa pangangalagang pangkalusugan. Kasabay nito ay ang pagmungkahi ni PBBM sa digitalisasyon ng DOH para sa mas epektibong serbisyo at pagtugon sa preventive healthcare. Sa iba pang ulat, pumasa na sa Senado ang Senate Bill 2816 na naglalayong pahabain ang termino ng mga barangay officials ng 4 na taon at 3 termino. Daniza Lopez para sa ulat. Pagkatapos ng mahigit 1 taon na pagsusulong, debate at haka-haka, ay pumasa na sa Senado kagabi ang Senate Bill 2816 o ang Setting of Term Limits for Barangay Officials na iminumungkahi ni Senadora Amy Marcos. Ang nasabing panukala ay nais pabain ang termino ng mga SK, kagawad at punong barangay mula 3 taon at 3 termino na ayon sa batas ay magiging 4 na taon at 3 termino. Sa isinagawang botohan sa third reading ay 22 senador ang bumoto para maipasa ang panukala, bagamat bumabagabag sa likod ng panukalang isang Supreme Court decision na bawal mag-postpone ng barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang Kamara. Iginiit naman ng mga mambabatas na ito'y para sa term setting ng mga opisyales at hindi postponement ng BSKE. Ang Senado at ang House of Representatives ay nakatakdang magkita sa isang bicameral conference committee sapagkat ang bersyon ng Kongreso ay magbigay ng 6 na taon at 2 termino. Pag-uusapan naman ito ng 2 panig kung saan ang mangingibabaw sa 2 bersyon ay siyang magiging batas bago sumapit ang kampanya ngayong darating na Pebrero. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology o DICT na tutukan ang Common Tower Program upang mapalawak nito ang paghahatid serbisyo sa buong bansa. Layo ng programa na palawakin ang infrastruktura ng telecommunication at paabutin ito sa mga lugar na kulang sa serbisyo. Tiniyak naman ni DICT Secretary Ivan John Uy ang Pangulo na kasalukuyang pinapabuti ang access sa mahigit 15,000 free Wi-Fi access points na may 6 na bilyong pisong pondo. Sa kabilang dako, mas pinalawak na benepisyo para sa senior citizen at mas maayos na sistema ng buwis sa online ay kasalukuyang tinututukan ng Kamara. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inilatag ng House Committee on Ways and Means ang panukalang magpapalawak sa mga benepisyo at pribilehyo ng mga senior citizens sa pamamagitan ng pag-aamyenda sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Tinalakay ng komite ang kakulangan ng batas sa pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen para sa online na transaksyon na nais tugunan ng panukala. Ayon kay Representative Rodolfo Ordanes, mahalaga ang panukala bilang pagpapakita ng pasasalamat ng bansa sa mga nakakatanda habang pinapabala
ang fiscal sustainability. Isinusulong ng gobyerno na bigyan ng tax deduction ang mga negosyo sa halip na tax credit upang mabawasan ang epekto sa kita ng pamahalaan na inaprubuhan ng komite. Ang substitute bill ay may kasamang probisyon para sa maayos na administrasyon ng excise tax sa sigarilyo, tabako at vape products ayon sa National Internal Revenue Code. Kabilang sa mga inaprubahan ang probisyon ng buwis para sa promosyon ng paggamit ng bisikleta bilang pangunahing uri ng transportasyon. Inaprubahan din ang probisyon para sa mga pagpapalakas ng karapatan ng mga empleyado ng gobyerno sa self-organization at collective bargaining. Layunin ng mga nasabing panukala na gawing mas epektibo at makabago ang mga patakaran sa buwis habang inuuna ang kapakanan ng mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Panukalang pag-organisa sa NEDA bilang DepDev, inaprubahan ng Kamara. Ang dahilan, tunghayan muli sa ulat ni Jade Buhoy. Inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill 11199 na magre-reorganisa sa NEDA bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ang DepDev ang magiging pangunahing ahensya ng gobyerno sa pagpaplano at koordinasyon ng pambansang ekonomiya na susuriin at aprubahan ang bagong Economy and Development Council. Layunin ng DepDev na tiyakin ang pagkakaugnay ng mga pambansa at lokal na polisiya, plano at programa para sa epektibong paggamit ng yaman at pondo. Ang nasabing ahensya ay bubuo ng makatarungan, objektibo at base sa datos na rekomendasyon para sa pagsulong ng ekonomiya at lipunan. Pangungunahan ito ng isang kalihim at itatalaga ng Pangulo at magsisilbing punong ekonomista ng bansa na nagbibigay ng payo sa Pangulo at Gabinete. Ang nasabing panukala ay magpapawalang bisa sa Executive No. 230 at mag-aamyenda sa Executive Order 292 na parehong inilabas noong taong 1987. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, ilulunsad ngayong taon ng DNL Polymer and Colors Incorporated, isang unit ng pinakamalaking food ingredients and chemical producer sa bansa, ang pangunguna nito sa teknolohiya sa paggawa ng plant fiber gamit ang produktong plastic. Ayon sa presidente at CEO nito, naisamantalahin ng kumpanya ang supply ng bansa sa natural fiber sa paggawa ng sustainable products. Layunin ng kumpanya na bawasan ang produksyon ng plastic sa pamamagitan ng teknolohiyang ito. Kasalukuyang nagmamanman ang mga otoridad sa Visayas at Mindanao dahil sa posibleng paglipat dito ng operasyon ng mga pogo. Ito ay matapos na ipagbawal na ang operasyon ng pogo sa bansa. Francis Riodique para sa detalye. Patuloy pa rin ang pagtugis ng pamahalaan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporations o POGO. Ito ay sa kabila ng binigay na deadline ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulig sana ito bago pa man magsimula ang taong 2025. Paniwala kasi ng mga otoridad, maaaring nag-downgrade ang mga operasyon nito at lumipat lamang ng lugar. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, posibleng lumipat ang operasyon ng POGO sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Kaya naman nakatutok na ang PAOC sa pag-monitor sa ilang mga lugar sa nasabing rehiyon. Ayon kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz, 80% mula sa kabuuang bilang na tinatayang 400 na mga POGO ang naipatigil na ang operasyon. Ang natitirang 20% na lamang aniya ang tinutugis ng ahensya na may mga small scale ng operasyon. Samantala, matatanda ang sinabi ng Bureau of Immigration na 11,000 pang mga dayuhang sangkot sa POGO ang hindi pa napapaalis ng bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, hindi inirerekomenda ng Department of Transportation o DOTR ang pagtangkilik sa mga habal-habal bilang transportasyon dahil mapanganib umano ito at walang permiso mula sa gobyerno. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Muling pinapaalalahanan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC
ang publiko na huwag tangkilikin ng habal-habal dahil bukod sa hindi ito ligtas ay hindi umano ito aprobado ng gobyerno. Inilahad ng SAIC ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit hindi ito inirerekomendang gamitin ng publiko. Una na rito ay ang hindi pagkakaroon ng insurance, kaya't walang maaasahan ng pasahero sa sinakyan nitong habal-habal sakaling magkaroon ng aksidente o aberya. Pangalawa sa inilahad dito ay ang hindi tiyak na seguridad dahil ayon sa SAIC, may tsansa na maging biktima ang mananakay ng pagnanakaw o sexual na pang-aabuso. Pangatlo ay ang hindi nito pagkakaroon umano ng sapat at tamang dokumento ng mga motorsiklo kung saan may pagkakataon din na walang lisensya ang driver. Paalala ng SAIC, dapat napiliin ng bawat mananakay ang ligtas at legal na transportasyon para sa seguridad. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Mga pulis na sangkot sa 6.7 billion pesos na halaga ng nasabat na droga sasailalim sa lifestyle check. Mga Pinoy na biktima ng wildfire sa LA pumalo na sa 191. Red flag warning itinaas. BI timbog ang puganting Chinese na sangkot sa 95 billion US dollar illegal gambling. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pumalo na sa 171 Pilipino ang humihingi ng saklolo dahil sa nagpapatuloy na sunog sa Los Angeles, California. Mahigpit na binabantayan ng sitwasyon ng higit 400,000 na Pilipino sa LA na kasalukuyang isinailalim sa red flag fire weather warning. Tiniyak naman ng gobyerno na maghahatid ito ng tulong, kabilang ang tulong pinansyal na $200 sa mga apektadong Pinoy. Wala pa namang naiulat na nasawing Pinoy mula sa sakuna. Sa iba pang kaganapan, makikita ang presensya ng Philippine Red Cross o PRC sa Sinulog Festival ng Cebu na umaalalay sa pista. Nakapagpadala ang PRC ng 34 na volunteers, 2 ambulansya at 1 service vehicle para sa logistical support. Nasa 46 na individual naman ang nirespondehan ng PRC kung saan 10 rito ay nakatamo ng minor injury at ang 2 naman ay nasa kritikal na kalagayan. Bukod sa mga pulis na nasampahan ng kasong kriminal kaugnay ng pagkakasangkot sa nasabat na 6.7 billion pesos na halaga ng shabu noong 2020, nais ding panagutin ang mga taong nakinabang dito. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Siniguro ng mga otoridad na pananagutin sa batas ang lahat ng sangkot sa umunay grand conspiracy na sabuatan sa hanay ng kapulisan ukol sa mga drug operations. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, magsasagawa din ng lifestyle check ang mga otoridad sa mga sangkot dito. Matatanda ang 14 na pulis at 2 general ang sinampahan ng kasong kriminal ng Department of Justice matapos masangkot sa nasabat na 1.5 tonelada ng shabu. Nagkakahalaga ito ng 6.7 billion pesos na nasabat pa noon pang 2022 sa Maynila. Base sa investigasyon ng DILG at NAPOLCOM, natuklasang kapag may malaking huli sa iligal na droga, maliit na bahagi lang nito ang inilalagay sa police report. Ang natitirang bahagi umano ay itatago sa isang bodega at pagtatakpan ng mga magkasabwat na mga pulis.
Ayon kay Remulla, ang isasagawang lifestyle check ay para matukoy din ang mga taong nakinabang sa ganitong mga modus. Nauna nang sinabi ni Remulla na posibleng nagagamit ito sa umano'y naging kontrobersyal na reward system sa PNP. Balak rin umanong imbestigahan ng mga otoridad ang mga naging drug raids mula 2016 hanggang 2022. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang Chinese national sa Ninoy Aquino International Airport matapos lumabas ang kanyang pangalan sa Interpol derogatory system. Ang arestado ay si Huang Sen, 38 taong gulang na pinaghahanap ng mga otoridad sa Beijing dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal nag-online gambling syndicate na umabot sa 700 bilyong yuan o 75 bilyong dolyar ang pondo, kung saan siya umano ang pinuno ng betting department. Itinungo na si Wang sa BI Detention Facility sa Taguig habang hinihintay ang kanyang deportasyon at paglalagay sa blacklist ng bansa upang hindi na makabalik sa Pilipinas. Sa larong palakasan, nagpulong ang Philippine Handball Federation Incorporated at Philippine Sports Commission hinggil sa mga paghahanda ng grupo para sa lalahukang international event, gayon din ang mga plano at programa ngayong taon. Ang pulong ay kasabay ng courtesy visit ng koponan sa Rizal Memorial Sports Complex nitong Martes. Sa naganap na pagbisita ay dumalo ang head coach ng federasyon, goalkeeper coach at ang kanilang strength and conditioning coach. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Korte Suprema naglabas ng temporary restraining order laban sa COMELEC. Pag-imprenta ng mga balota, itinigil muna. Ilang mga kongresista nagbigay ng pahayag hinggil sa posibleng 2028 election bid ni VP Sara. Pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay, pasado na sa Senado. Paot isiniwalat ang posibilidad na lumipat ang operasyon ng mga pogo sa Visayas at Mindanao. Mga Pinoy na biktima ng wildfire sa LA, pumalo na sa halos 200. Red flag warning itinaas. PSC at Philippine Handball Federation pinag-usapan ang mga paghahanda para sa international event ng koponan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.